na subchromial bursitis. Tignan ko lang isa-isa ha, sir. Total, nandito na sa akin eh. Mataas na yan. Ibig sabihin, lason po sa dugo ang tawag sa creatinine eh. Ibig sabihin, hindi na napipilter na maayos. Ngayon, siyempre, pagka nagkakaroon ng gano'n, may mga internal problem, makaka-apekto yan sa buong katawan natin. Okay? Kasi bato yan eh. Tapos, sa uric naman, gaya nga ng may sira yung ano mo, lumalabas na yung creatinine may tumataas, ibig sabihin, mayroong ibang problem din sa internal. Saan man na yung uric? Sa liver naman yun. Sa liver naman yun. Ibig sabihin, ang nakikreate niya, uric acid imbis na amino acid. Dahil nga, ngayon, magre-react pa rin yun doon sa creatinine. Kasi yun pa rin ang filter eh. Malalaman pa rin doon. Ngayon, pag mataas ang uric nyo, hindi kayo pwedeng basta magpamassage-massage. Lalo kung yung namamagasa, yung feeling mo, ang sakit ng ganito ko, ang sakit ng ganito ko. Hindi yun pwede basta-basta hilut-hilutin. Kasi lalo ka lang masasaktan. Kasi yung buong joint mo, talagang apektado yun. Kunyari, nakakain kayo ng bawal. May natin kumain kayo ng baka. Hindi ka agad sasakit yun habang kumakain ka pa. Hintayin mo mag-digest. Pag nakapag-digest ka na, yung nakapahinga ka, nakahiga ka, kumain ka tanghalian, ulam nyo, bulalo, baka. Wala pa yan. Pero pag mamaya-maya, magkakainan na ng gabihan, nakapag-digest ka na, parang may sakit ang mga ano ko ah. Kita. Oh. Pag nakakaramdam ka ng ganyan, yan na yan, nakapag-digest na. Ngayon, ano yung main issue sa'yo, sir? Binasa ko lang yun. Kaya anong main issue sa'yo ngayon? Hindi mo mataas. Tapos, ano pa? Madalas na namamanid. Madalas na mamanid. Tapos yung singit-singit, balakang. Naiwan pag naglalakad ako pag ano. Ba't inakain mo yung, ito napapansin ko lang ha, parang yung salita mo, ganyan talaga siya dati? Ayun. Sabi ko ni. Sabi ko ni. Kasi, kailan? Noong 2005, May. Okay, matagal na, okay. Kasi, dito, sir, inaano ko talaga lahat. Hindi pwedeng basta-basta lang, dapat ka dyan. Hindi. May ano muna tayo para sigurado tayo. Once na na-stroke ka, sir, kung kanan ang naapektuhan sa'yo, pati po, buo. Ganun po yan. Kaya yung nararamdaman mo, hindi yan frozen shoulder. Pangkaraniwan, sa nai-stroke, tumitigas yung mga ano. Kung kanan, tumitigas. Tapos parang hindi mo makontrol. Hindi mo makontrol. Parang yung sinelas mo, hindi mo maisuot minsan. Kusang bumibitaw. Kasi may paglaban sa sarili. Kumbaga, ayaw mo mang mangyari yun, pero talagang parang pumapados-daos-dos eh. Tapos yan, titigas yan. Yung iba naman, yung mga daliri, nakatigas. Yung iba naman, lupay-pay talaga. Yan ang pangkaraniwan sa stroke. Tapos, yung iba, pero yung iba, hindi naman. Yung salita. Kaya naiintindihan kita eh. Yung salita mo parang may kulang eh. May kulang eh. Naapektuhan. Puso ka konti dito. Wala yung sa CT scan mo ah. Kaya ano eh, syempre ako, yung physical appearance nyo ito, maano ko yan. Bago ko kayo galawin, chine-check up ko yan. Close open ka, sir. Close open. Kita mo? Delay. Bilisan mo tong kaliwa. Yan. Bilisan mo tong kanan. Okay? Para siyang may rubber. Iba yung buka ng kamay. Pangkaraniwan to, hindi to frozen. Nalalaglag to pagka na-stroke ka. Kaya kita mo, yung x-ray mo, nakahiwalay. Kita niyo yung example mo. Nilaminate ko lang, x-ray talaga rito yun ng mga matitino. Pero ang mahalaga, sir, kahit papaano, hindi ka napuruhan ng todo kasi yung napuruhan ng todo, ganun, oh. Diba? Nakikita niyo yung ganun? Matigas talaga. Ibang meron kasi tinatawag na upper lobe, lower lobe,
Yung pag tinamaan kasi meron niyang ability na mawawala. Pero sa inyo mild lang kasi kahit pa paano naiintindihan pa yung salita mo. Although may sabit pero naiintindihan ba naman? Sa brain damage po kasi talaga ang stroke. Merong mga ability na mawawala. Yung iba totally talaga ganun lang talaga. Totoo kasi ang dami ko na naging pasyente na hindi lang kayo lumapit sa akin dito na ano. Pero ang gagawin ko sa inyo, sir, reset. I-reset ko kayo. Pero mataas ngayon yung ano mo, mas lalambutan ko yung massage. Mataas yung uric acid mo, sir. Sir, kailangan yung kahit pa paano magpapawis. Magpapawis kayo. Mag-walking kayo kung meron kayong treadmill sa bahay nyo. Kasi ngayon, walang araw Walang talaga Utsa, maghapon ulan ng ulan. Magdamag. Kailangan talaga, hindi nyo kailangan magtatatakbo, hindi nyo kailangan ng mataas na cardio. Walking lang kasi mahalaga yung papawis. Malaking epekto pag mataas ang creatinine mo. Buong katawan mo manghihina, buong katawan mo apektado. Tandaan nyo yan. Tsaka dadamay-damay yan. Magdadamay-damay yan sa ibang internal organ katagalan. Yung sugar mo ngayon, nasa pintuan lang. Point lang, pwede ka nang tumaas. Ngayon, siyempre, pagka na-bad trip ka, kunyari, sumama pakiramdam mo, umit ulo mo, biglang palo yung sugar mo. Ganun yan. Pag nag-init ulo mo, pagpasok ng high blood pressure, yung sugar mo, papalo rin yan. Nasa pintuan Igang patagilid. Igang patagilid, sir. Yan. Pusog ka konti rin, sir. Ilang taon na si sir ngayon? 64. Bata ka pa. 54. Hanggat maaari, sir, tayo. Papawis, ha? Para makapag-circulate na maayos yung relax na. Kabilang side. Ano bang mahilig ni sir ngayon sa pagkain? Anong bang hilig niyang pagkain? Ano bang kadalasan kinakain niya ngayon? Dati nung di pa siya nagkakasakit, lahat kinakain niya. Hindi, ngayon. Yung ngayon. Yung ngayon, dati na siya nagkakasakit. Ihaya. Ha? Adjust na siya. Kumontrol na siya sa pagkain. Gulay na, taga isda. Very good. Bawasan, di baling madami kayo sa kanin. Di baling madami sa kanin. Di baling malakas kayo sa ulam, kung mga gulay-gulay, isla, sinabawan. Di baling magpapak kayo niyan. Kahit isang kaldero, papakin nyo yan, kahit met-maya kayo main. Pero yung kanin nyo, ang bawasan nyo. Half price lang kayo, tapos maraming ulam. Lalo kung gulay-gulay, mga sinabawang malunggay, tapos may mga rita-ritasong isda, na tinambog-tambog lang, pinakuluan na may luya. Kahit papakin nyo, kahit ubusin nyo isang kaldero. Walang problema. Wag lang yung kanin. Kanin, mataas yung sugar content niyan. Diyan kayo mapapahamak. Okay? Tapos, mapawis. Siyempre, balik tayo sa walking. Kung meron kayong treadmill doon, o kung medyo yung lugar nyo ay malapit sa park na hindi ganong nababasa, yung parang may gym, yung parang covered court, sumabay na kayo ron sa sa mga naglalaro, maglakad-lakad kayo sa gilid. Kung meron kayo, dito kasi hindi pa tapos yung court Dapa ka, bossing. Kumain ka ng cucumber, sir. Papakin mo yun, sir. Yung mga... Komportable mo ba rin? Okay lang kayo dyan, sir? Okay, sige. Tapos may tuturo ko sa'yo, kada umaga, magsisigaw ka. Hindi yung parang, hindi yung parang nagwawala. I mean yung, gano'n, Ha! Inhale, exhale na malakas. Tapos palagi mong kukumpletuhin yung A, E, I, O, U.
para makabalik yung salita mo kasi may parang namimilipit na konti eh. Hindi pinaliwanag ng doktor o hindi ka nagsabi sa kanya na ano. Hindi kailangan pinalawanan. Pabasa mo ulit sa kanila yan. Dok, ano ibig sabihin ito? Sabi nung therapist, mataas daw to ah. Anong magiging epekto sa akin ito, Dok? Ganon. Kailangan tayo rin ang magbubukas ng topic. Ito, para maintindihan nyo. Maraming bagay na makaka-apekto to sa kanya. Is amino acid. Naririnig mo naman yung amino acid. Ngayon, pag kumain ka ng mga high protein, yari ka ngayon, uric acid ang i-create niya, yung mas malagkit. Yun ang sisira sa joint mo. Ngayon, pag pinahilot mo yung sirang joint mo, kasi akala mo napilay ka, mamamagala lalo ka mapiperwisyo. Okay, inhale, exhale. Ang pinaka-the best niyan is anti-uric muna. Iinom ka muna ng anti-uric kung sa kasagsagan ng pamamaga niya. Tapos magkakakain ka muna ng hindi mapoprotina. Gaya ng mga gulay-gulay, yan, mga white meat, pwede. Pero kung ang bawal dyan kasi talaga, baka, baboy, tupa, mga soya, high protein yan eh. Soft drinks, alak, mga malt, bawal ka dyan. Pansamantala, more on water ka. Pinaka-the best yan pag mataas ang uric nyo. Celery, carrots, green apple, cucumber. Sa creatinine naman, ang taas lalo ng creatinine mo, sir. Nadidetect kasi nung filter natin sa loob. Siyempre, dugo ang nagpapatakbo sa buong katawan natin. Ngayon, pag na-detect ng filter yon, lalabas yung high creatinine. Pagka may problema ka sa dugo, lason sa dugo, maaapektuhan na lahat ng mo. Maaapektuhan na lahat ng buong pagkatao mo. Kasi kahit dulo ng daliri may dugo yan. Dulo ng tenga, lahat yan. Pag ang lason sa dugo ay tumataas, kung ano-ano na lang nararamdaman mo sa katawan mo na hindi mo maipaliwanag. Yun ang totoo. Siyempre, internal problem yan. Hindi naman natin nakikita kung ano na yung mga inflammation pa dyan sa loob. Pero mapalad ka na naangat-angat pa yung ground dyan dahil po yan sa mga brain nerves damage. Pero palalambutin ko pa yan. Kahit papaano, sa tulong ng therapist, malilesen yung mga nararamdaman nyo. Okay? Sige, sir. Upo kayo, sir. Tsaka bata ka pa naman, sir, eh. 54 ka pa lang. Ilang buwan straight ka lang papawis, makaka-recover ka. Kasi syempre, habang nagpapapawis ka, may movement ka ng paganyan-ganyan. Inat-inati mo yung kamay mo, hindi mo mapapansin lahat ng joint mo naka-recover sa sarili mo lang. Tatandaan nyo sa mga na-stroke, huwag kayo mawala ng pag-asa, lalo kung mild lang. Sa kinakain nyo, huwag nyo nang balikan yung mga sinaunang kinakain nyo. Kung matakaw kayo nun sa adobo, sa lechon, sa mga prito-prito, sa mga mechado, apritada, bulalo, yung mga pangkaraniwang kinakain, malalakas kayo sa isaw na mga paputok-batok, mga paris-paris, kung malakas kayo dyan, kalimutan nyo na muna. Maglaylo muna kayo. Kasi meron tinatawag na second wave, third wave. Pag naipon na naman yung blood cholesterol nyo, katulad yan, yung sugar mo, nasa pintuan, pwedeng lumabas, pwedeng maring magbago. Maring magbago ka agad kasi nasa pintuan lang eh. Maring yun, tumalon pataas. Maring tapos nga, yung creatinine at nandyan na. Pero hindi ako diabetic yan. Matatawag na yan eh. Parang pre-diabetic eh.
Parang yung ano ka nga na nasa pintuan ka na, kasi point lang eh. Point lang yung ano, maaaring sumipa. Pagka kumain ka ng mga bawal sa'yo, matakas ka sa kanin, malakas ka sa mga mamantikang prito, yung mga ulam-ulam na mga pares-pares na yun, yung mga matataba. Matakot kayo sa second wave. Ngayon, sir, pati yung sa bibig mo, sir, sabi mo nga, Tamo, parang may H. Dapat yan, Di ba, may H kasi nga hindi tama. Pero sir, makukorek pa yan. Tandaan mo, sa umaga, ganyan, no? Huwag kayong mahiya na ano, kasi kayo yung nagtitreatment eh. U. Kailangan yan matigas ang pantig. Pero pag yung amo pa lang, ay may H kagad, kailangan mo pang i-improve. Kailangan mapatigas mo. Pag, sige nga, ko nga. Ulit. Yan. Yan lang practice mo, sir. Malaking bagay yan. Kasi, yung pantig-pantig na yan, pag nag-create ka ng words, hindi parang kinakain. Pero yung inihila yung dila, sir, okay lang naman yan. Nakakasalita ka naman eh. Inihila ko rin yan. Pag yung, inihila ko yan. Pero isa yung, ano lang yan eh, kailangan na ma-improve yung ano mo, yung vocal mo, tsaka yung pantig. Itigasan mo lang yan para mabuo. Nakakapagsalta ka naman kaso may, alam mo yung may parang, may ngunguya yung ano, letra. Yes. Kaya mo yan, sir. Hindi na natin kailangan hatakin yan. Pero sana, yung buo, pati yung internal, ma-address sa tulong ng mga diet. Diet, tapos papawis. Okay, bossing? Salamat. Tayo ka, lakad ka. Sige. Ganito, bossing, ha? Sandal ka sa pader. Ayan, oh. Sandal ka ron. Yan ang magiging exercise mo. Angat. Kaliwa. Yan. Para hindi ka matutumba, nakasandal ka sa pader. Tapos ganito. Yan. Tapos, hawak mo. Huwag sabay-sabay. Kung sa kamay lang muna. 1, 2, 3. Baba. Kahit 3 repetition lang. Sige. 1, 2. Ayan. Sige. 1, 2, 3. Baba. Unti-unti yan kasi gumagalaw nga eh. Maganda naman ang ano nyo. Tapos, sa paa naman. Ganito. Sa kanan. Nakasandal ka, di ba? Ganito mo yung kamay mo. Hindi ka matumba, Yan. Lakas mo. Yan. Once kasi parang nakakapag-marcha ka, ibig sabihin makakapaglakad ka ng mabilis. Okay, bossing? Okay. Sige, salamat.